Ruth, 3 kabanata. At sinabi sa kanya ni Naomi na kanyang biyanan, Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapahingahan na ikabubuti mo? At ngayon wala ba rito si Boaz na ating kamag-anak na ang kanyang mga alila ay siya mong kinasama? Narito, kanyang pahahanginan ng sibada ngayong gabi sa giikan. Maligo ka nga at magpahid ka ng langis at magbihis ka at bumaba ka sa giikan, ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyayari, paghiga niyan na iyong tatandaan ng dakong kanyang hihigaan, at ikaw ay papasok at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa, at mahiga ka, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At sinabi niya sa kanya, Lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. At siya'y bumaba sa giikan at ginawa niya ang ayon sa buong iniutos sa kanya ng kaniyang biyanan. At nang si Boaz ay makakain at makainom, at ang kanyang puso'y maligayahan, siya'y yumaong nahiga sa dulo ng bunto ng trigo, at siya'y naparong marahan at nalisan ng takip ang kanyang mga paa, at siya'y nahiga. At nangyari sa hating gabi na ang lalaki ay natakot at pumihit, at narito isang babae ay nakahiga sa kanyang paanan. At sinabi niya, Sino ka? At siya ay sumagot, Ako'y si Ruth na iyong lingkod. Idladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. At kanyang sinabi, Pagpalain ka naman ng Panginoon, anak ko. Ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kaysa ng una, sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao maging sa dukha o sa mayaman. At ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi, sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakalam na ikaw ay isang babaeng may bait. At tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit. Gayunman ay may kamag-anak na lalong malapit kaysa akin. Maghinday ka ngayong gabi at mangyayari sa kinumbagahan, na kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng pagkakamag-anak, ay mabuti. Gawin niya ang bahagi ng pagkakamag-anak. Ngunit kung di niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo. Kung paano ang Panginoon ay nabubuhay, mahiga ka nga hanggang kinaumagahan. At siya'y nahiga sa kanyang paanan hanggang kinaumagahan. At siya'y bumangon umaga bago magkakilala ang isa't isa, sapagkat kanyang sinabi, Huwag maalaman na ang babae ay naparoon sa giikan. At kanyang sinabi, Dalhin mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo at hawakan. At hinawakan niya. At siya'y tumakal ng 6 na takal na sibada, at isinunong sa kanya at siya ay pumasok sa bayan. At nang siya'y pumaroon sa kanyang biyanan, ay sinabi niya, Ano nga, anak ko? At isinaysay niya sa kanya ang lahat na ginawa sa kanya ng lalaki. At sinabi niya, Ang 6 na takal ng sibadang ito ay ibinigay niya sa akin sapagkat kanyang sinabi, Huwag kang pumarong walang dala sa iyong biyanan. Nang magkagayo, sinabi niya, Maupo kang tahimik, anak ko, hanggang sa iyong malaman kung paanong kararatnan ng bagay. Sapagkat ang lalaking iyon ay hindi magpapahinga hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw na ito.